pesos advance. Wow! Grabe oh, walang laman yung kalsada oh. Napakalamig at saka tignan nyo, nakakatakot na. Wala na tayong makita. Grabe, wala na tayong makita. Zero visibility na tayo. Guys, palagay ko ito na yung dulo. Gabi ang pasimula ng aking biyahe upang maisa ko tuparan ko ang one-day ride na Pampanga hanggang Mount Kilang. Pasado alas 12 nang ako'y mag-take off mula sa bahay at gaya ng inaasahan, maluwag at mabilis ang aking naging biyahe hanggang sa marating ko sa ganap na alas 4 ng madaling araw ang bayan ng Ilocos Sur. At makalipas ang ilang sandali, siya naman pagdating ko sa bayan ng Ilocos Norte. Good morning mga kapwa, ang oras natin is ganap na alas 7 or alas 8 na pala, halos alas 8 na ng umaga no? So nandito tayo sa welcome arc ng Ilocos Norte. So nagpasimula nga ako na magbiyahe ng alas 12 ng gabi at nakarating tayo dito ng alas 8. So ngayon, ang pupuntahan natin is take 2 ng Blazing Mountains of God. Nung nakaraan kasi is sarado kasi yung Blazing Mountain of Gods. Pero may mga nakikita ako sa social media na nagpo-post ng nakarating na sila doon or nakakapunta na sila doon. So ngayon is pupuntahan natin yon. Balikan tayo ulit ngayon. At pagkatapos natin doon ay uuwi na rin tayo ulit. So dito ko napapasimulan ng aking travel vlog. Malamig na yung araw na to, no? Bumagsak yung temperature natin kanina ng mga hanggang 20 degrees Celsius. So ngayon is nasa 23, 22. Bado. Ang ganda talaga ng mga kalsadahan dito sa Ilocos, no? Ang luwag at walang gaanong mga sasakyan na nagdadaanan. Robinson, dito daw tayo sa kanan. Upland City. Naalala ko to. Dito ako tumigil nun eh. Palengke yata to. Pinili Market. Banking. Sarap! Tignan nyo naman to. Sarap mo na. Bango. Ganito yung naaamoy ko nung bata ako eh. Yung halimuyak ng mga dahon ng puno. Kasi dati doon sa tinitirahan namin sa Pampanga, mafe-feel mo talaga yung pagka-probinsya niya. Way back 30 years ago, no? Talagang halos ganito. Parang pagdalabas mo sa kalsada, wala kang makikita. Tapos maaamoy mo lang yung mga halimuyak ng damo,
yung mga dahon ng puno, at napaka-memorable na sa akin ng mga ganong amoy. Kaya pagka nakakaamoy ako ng ganon, parang feeling ko bumabalik ako sa pagkabata. Muntik pa akong maligaw. Wala na bang katapusan to? Mukhang nakakaramdam na ako ng antok ah. Huwag naman sana. Uuwi pa ako mamaya. Lalim na ito ah. Diretso tayo. Malayo-layo pa tayo pala. Kalahating oras pa oh. Liliko tayo dito sa kaliwa. Wala kang mabibilihan tubig dito. Wala yatang 7-Eleven dito ah. Sa wakas, saltado na. Makinis na ang biyahe. Aloha Marcos. Ay, natok na talaga ako. Well, ang ganda ng kalsada. Solsona, San Nicolas, Lawag. Dito tayo sa kanan. Alright, ang ganda ng tulay. Ito yung mahabang tulay. Okay, tapos na. Alright, alas 9. Nandito na tayo sa bayan ng Solsona. Sa mga hindi nakakaalam guys, no, ang Solsona nga pala ay sakop niya yung Mount Kilang or yung Blazing Mountains of Gods. Kaya kung pupunta kayo dito, ang pagkakaalam ko, kailangan nyo muna dumaan sa tourism office nila ng Solsona para nang sa ganon magkaroon kayo ng passes papunta doon sa Mount Kilang. Pero titignan natin mamaya, babalitaan ko kayo kung bukas na ba or sarado pa rin, at kung ano-ano ang dapat bayaran. Parada yata. Saan kaya tayo na ito? Makikiraan lang ho. Salamat ho. So ito yung simbahan nila, may parada pala. Tapos ito guys, ito yung kanilang tourism office. Ayan, Solsona Tourism Office. So parking lang tayo, tapos kuha tayo ng pass papunta ng Blazing Mountains of Gods. So yung mga kapwa, bayad pala tayo doon ng 50 pesos na entrance natin, no? So ito yung resibo para makapasok tayo doon sa may checkpoint doon. So kakain lang muna tayo mga kapwa, tapos pupunta na tayo doon. So ayun, tapos na akong kumain mga kapwa, no? At papunta na tayo ngayon sa Blazing Mountains of Gods. At ito na yung pinakahihintay natin. At sa wakas ay matutuloy na makapasok ako sa Blazing Mountains of Gods. By the way mga kapwa, from Solsona Tourism Office hanggang sa may Blazing Mountains of Gods ay may layo siyang 27 kilometers or 17 miles. Medyo may kalayuan din siya, mga almost 30 minutes to 40 minutes ang magiging biyahe natin simula doon sa tourism office hanggang doon sa may Mount Kilang. Mukhang ito yata yung checkpoint ha. Morning sir, wait lang sir ha. Kunin ko lang yung resibo ko. Ito sir. Oo, ako lang mag-isa sir. Okay, thank you sir. Sabi ni sir, marami dong umakyat eh. Hindi tayo matatakot na ito dahil marami-rami tayong makakasama sa kalsada o marami-rami tayong makakasama doon sa may mismong viewpoint. Ito yata mga pabalik na to. At mukhang maganda ang araw. Makikita natin na sisilip yung mismong Mount Kilang. Mukhang hindi mahamog ngayon. At sana pagdating natin doon walang masyadong hamog or walang hamog, para na sa ganun makita natin talaga yung kagandahan ng Mount Kilang. Yung kalsada na to mga kapwa, walang pinagkaiba sa Maliko. Ganito yung ambience Ang sabi nila matatarik daw, sakto lang naman, hindi siya ganun katarik. Kung nasanay na kayo na magbiyahe sa mga bundok, itong mga ganitong mga akyatin is basic na lang sa inyo. Pero di natin alam, baka mamaya doon sa may bandaron, sa may unahan pa, mas
mas stiff or mas matarik ang mga dadaanan natin? Well, let's see. O sarado. Ito yung mga delikado dito eh, yan o. Kinain na yung kalahati ng kalsada. Paano na kaya kapag natibag to? Or wala na kaming madaanan pa uwi? Malamang, stranded kami dito. Wow. Nature. Hindi ko pa nararamdaman na lumalamig dito, no? Ang temperature natin dito is 26 degrees Celsius. Ganda. Ganda ng mga bato. Ano yung kalsadang walang laman eh. Ayun oh, katakot oh. Grabe. So rough road pala dito, dalas. Pahinto tayo dito mga kapwa. Ang ganda ng view dito oh. Tignan nyo naman. Wow. Ganda. Parang nasa Apaw Rolling Hills. Uy, ang ganda ng kalsada. Isang diretso lang oh. Ang ganda oh. Ang ganda. Hahahay. Panigurado walang laman sa loob yan. Oo, kita nyo naman. Shhh. Ganda. Wow. Ganda naman dito. Wow. Ganda naman na ito. Hindi kaya ako huminto dito? Safe kaya? So huminto tayo dito mga kapwa, no? Napakatahimik ng lugar na ito, no? Nakakabingi yung tahimik dito. Grabe. Sarap mag-relax dito. Pero medyo mainit, hindi malamig dito. Ito na nga yung sinasabi nilang napakatarik nito. Mas matarik yung kaninang dadaanan ko. Sobra talaga siya na stiff. Ramdam ko na medyo nahihirapan na yung makina ng motor. Indikasyon to na patarik na ng patarik yung akyatin natin dito. Palamig na rin ang palamig yung klima dito mga kapwa. Yung akyatin dito walang patid, walang hintuan. Kumbaga parang dire-diretso siyang paakyat. Tapos medyo matarik. Kaya siguro sinabi nila na matarik talaga itong akyatin dito sa Mount Kilang. Okay, ito na yata yung tulay. Sinasabi nila na nasira. Grabe oh, walang laman yung kalsada oh. Nakakatakot. Nakakatakot ang tulay na to ah. Hook! Naku po, ito na yung Sea of Clouds. Sasalubungin na tayo. Sana naman hindi ganito sa Mount Kilang. Ang lakas ng hangin. Sanggala. Alam mo yun, kahit na may kalakihan yung motor na dala-dala mo nakakatakot pa rin. Grabe yung ulap, ang lakapal. Oh, lakas ng hangin. Oh, ang lakas ng hangin. Yung nalumingon-lingon kung saan-saan pa. Lapit na tayo, 2.5 miles na lang. Ito na yung arko. Op. Ang lakas ng hangin. Oh, grabe. Lakas ng hangin. Kalanasan, Apayao. Hindi yan ang pinunta natin.
Meron akong gustong makita talaga. Yan, sinasalubong na tayo ng makapal na ulap. Woo! Lamig! 21 degrees Celsius! Bumagsak tayo ng 21 degrees Celsius mga kapwa. Napakalamig at saka tignan nyo, nakakatakot na. Wala na tayong makita. Grabe. Woo! Malakas yung hangin at mahamog. Kaya pala ang karamihan sinasabi nila nakakatakot at umuurong na sila. Totoo nga mga kapwa na nakakatakot talaga. Dahil sa hamog, nagiging basa tayo tuloy. Okay lang sana yung hamog, kaso may mga malalakas na hangin pa kasi mga kapwa eh. Tignan nyo yung windshield ko, basang basa na. At ang sabi nila dito, madulas daw tong kalsada na to. Yun daw gilid, huwag daw tayo pupunta sa gilid dahil daw malumot. Oh grabe, wala na tayong makita. So zero visibility na tayo. Punta natin konti yung windshield para may makita tayo. Grabe oh. Kahit sino naman mga kapwa, tignan nyo naman ang dinadaanan natin ngayon. Kahit sino naman ang dumaan dito, magdadalawang isip na tumuloy dahil makapal na ang hamog. Tapos may pabugso-bugso pang malakas na hangin na para kang tatangayin. Kahit sino naman mapapaurong man dahil sa dadaanan na ito. Literal tayong dumadaan mga kapwa sa Sea of Clouds. Umaambon-ambon dahil dala ng ulap. Huwag lang sanang humangin ng malakas. Konti na lang, 0.8 miles na lang. Alright, and this is it. Blazing Mountains of Gods. Oh, masang hangin. Touchdown. Wala, di tayo pinalad ngayon mga kapwa. Tara yung Blazing Mountains of Gods. Sa mga pagkakataong ito ay nagdadalawang isip na ako na tumuloy pa. Dahil sa halo-halong emosyon at desisyon na aking naiisip. Dahil sa biglaang pagbabago ng panahon na hindi ko inaasahan. Ngunit sa bandang huli ay napagdesisyonan ko na rin tumuloy pa para hindi masayang ang mahaba akong paglalakbay para lang makita ang Mount Kilang. So mga kapwa, napagdesisyonan kong bumaba para na sa ganun makita talaga natin. Sayang naman kung hindi natin makikita eh. Dahil sa ulan at kapal ng hamog ay hindi ko na namalayan na nakarating na pala ako sa Mount Kilang view deck. Woo! Lakas ang hangin! Ngunit sa Google Map ay sinasabing 4 kilometers pa daw ang layo ko sa Mount Kilang viewpoint. May 4 kilometers pa pala tayong bubunuin nito. Puro pababa to. At expected natin na pagdating doon sa baba maganda yung panahon dahil dito lang naman sa taas kung bakit nagkakaganito yung klima dito or yung panahon dito. Ang mahirap na ito, baka mag-overheat yung mga preno natin. Grabe, basang-basa na ako, pati yung balaklava ko basa na rin. I think nasa babang-baba na kami. Babang-baba na pala ako. Honestly, basang-basa na ako eh. Medyo nawawala na ng konti yung ulan dito. Malaking tulong itong windshield na to. Although nakabukas tong visor ko, pagka yumuko ako ng konti, hindi siya direkto pupunta sa akin yung ulan. Hindi ko na alam or hindi na namin alam kung saan ba yung view deck. Kanina pa natapos yung pinpoint natin or yung masisearch sa Google, pero dumiretso pa din kami kasi parang wala naman doon sa mismong pinpoint niya eh. Anyway guys, hindi naman ako nag-iisa, marami kami. Hindi namin alam, meron ba talaga kaming pupuntahan nito? Guys, palagay ko ito na yung dulo. Mukhang sumobra kami. Ito na yata yung dulo. Oo, wala na dyan. Well, mga kapwa,
naabot namin yung dulo at hindi pala yun yung Mount Kilang view deck. Kaya bumalik na lang kami. Napagdesisyon na namin bumalik na. Naku, 1 bar na lang tayo. Abot pa kaya ako nito mga kapwa? Anyway mga kapwa, ito pala yung view deck ng Mount Kilang. Di natin makita dahil masama ang panahon. Di natin nakita ang Mount Kilang. Well, better to come back next time. Okay mga kapwa, andito tayo siguro sa may kalagitnaan ng bundok, paakyat ng Blazing Mountain of God. Pero pababa na tayo at pauwi na. Dito ko na siguro tatapusin yung video vlog natin. If you made this far, thank you so much for watching. And if you like this video, please give it a thumbs up. And please consider subscribing here at Kapwa Moto TV. I saw your face in a big crowd, and now it's all I think about. I've had some leads,